siawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa pagdiriwang ng banal na misa, nakakatagpo natin ang ating Panginoong Hesus at naipapahayag natin ang ating pagtanggap at pananampalataya sa pagliligtas na Kanyang ginagawa at patuloy na ginagawa para sa atin. Dumulog tayo sa Panginoon, taglay ang ating pagtitiwala sa Kanyang mga pagpapala upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang mga nagawa nating mga kasalanan, at tayo ay taimtim na humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sama-sama nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa Kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Ipinapatay Siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel.
Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang isa pong Santo Papa, si Pope Paul VI, ay nagsulat ng isang encyclical. Ang pamagat po ay Evangelii Nunciandi, the New Evangelization. At binanggit po niya doon sa kanyang encyclical na iyon na ang pinakasentro daw po ng pangangaral ni Kristo at lahat ng kanyang pangaral at itinuturo ay nauuwi sa pinakasentral theme ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo ay tungkol po sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos.
Lahat po ng aral ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng kanyang ginawa, dun po papunta na gusto niya na muling maibalik sa ating kamalayan na ninanais ng Panginoon na makapagtatag ng kaharian ng Diyos sa daigdig. At ang pinakasusi sa bagong kasunduan ng Diyos at ng tao ay ang pananampalataya kay Jesucristo. Yun po ang pinakasusi upang tayo'y makapagtatag ng kaharian ng Diyos. Kinakailangan meron tayong pananalig sa isinugo ng Ama upang tayo ay iligtas. Ito ay ang pananalig kay Jesucristo. At ang pananalig kay Jesucristo ay pagsunod sa dalawang utos niya, o utos mismo ng Diyos, na sabi niya ay pinaka-summary ng lahat ng mga utos ng Diyos. Ito po ay ang pagmamahal sa Diyos ng lalo't higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Kung may pananampalataya tayo kay Kristo, dapat alam din natin ito, na ito ang sinabi niya. Ito daw ang ating susundin. Mahalin natin ang Diyos ng lalo't higit sa lahat at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. At ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay nagbibigay diin sa dalawang utos na iyon. Una ay ang pag-ibig sa Diyos ng lalo't higit sa lahat. Yung isinaysay ng Panginoon na kwento tungkol sa isang lalaki na umani ng sagana ay nagpapakita na ang kanyang dinidiyos ay salapi o pagiging sakim sa maraming bagay. Doon na lamang ay ipinapakitang hindi na niya nasusunod ang unang utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang tawag sa kanya ay hangal. Sa Bible ho, ang translation sa English ng hangal ay foolish. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon ay babawiin naman ang buhay mo saan mapupunta ang iyong mga salapi. So you are foolish. Ikaw ay hangal. Ikalawa, hindi rin niya sinusunod ang ikalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Tingnan po yung mga salita na binabanggit. Sabi niya, magtatayo ako. Tingnan niyo ho ha, ang mga salita niya. Magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain ako, puro ako, ano? Wala man lang siyang inisip para sa kanyang kapwa. Lahat ng kanyang iniisip at ginagawa ay para sa kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa iba. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, gamitin daw natin ang ating salapi sa pakikipagkaibigan, hindi sa pakikipag-away. Isang katotohanan na marami talaga ang nag-aaway dahil sa pera. Siya nga naman, siyempre pag inutangan ka, tapos hindi ka binayaran, magagalit ka talaga. At minsan pa naman,
Yung mga nangungutang, nako, pag umuutang, napakabait at maluha-luha pa yung mata. At talagang makikita mong para siyang anghel. Walang-wala lang ako ngayon. Napakabait. Ano? At talagang ikaw ay madadala. Pero pag napautang mo na, mangangako pa yun, sasabihin ay, sa linggo naman ipapayaran ko din sa iyo. Pero, pagdating ng araw ng linggo, at sisingilin mo na, ang dating matang maamo ay nagiging mabalasik. Bakit mo ako sisingilin? Oh, galit pa. Ano? Parang ikaw pa ngayon nagmamakaawa. Dati siya ang nagmamakaawa, ngayon ikaw na inutangan ang magmamakaawa sa paniningil. Ay paano ba namang hindi kanyan magagalit? Kaya minsan, talagang hindi mo rin naman masisisi yung iba na talagang nakikipag-away, hindi dahil dun sa pera, kundi dahil sa kasinungalingan ng taong humiram sa kanya ng pera. Actually, hindi naman talaga yung pera ang pinag-aawayan, kundi yung masamang ugali ng isang tao. Ayan, ano ho. Pero siyempre, maganda rin pong pagnilayan na ang pera gagamitin po natin sa pakikipagkaibigan. Sa paanong paraan pa natin gagamitin ang salapi? Gamitin pa po natin ang salapi sa katarungan. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po ng katarungan, giving to each one what is his due. Ibigay sa bawat isa ang para sa kanya. So kapag may taong nagugutom, hindi dapat yon. Kailangan meron siyang pagkain. So justice yon. So kung tayo ay meron, at meron tayong pagkakataon, at binigyan tayo ng pagkakataong makatulong sa isang taong walang-wala, ay gumagawa tayo ng hustisya gamit ang ating salapi. Gamitin din po natin ang salapi upang tayo maging mapagbigay, generous. Ako po bilang pari, sa lahat po ng parokya na aking pinaglilingkuran, lagi po ako naghahanap ng isang alam kong mahirap, walang kakayanan. Tapos yung akin pong allowance na tinatanggap, binabawasan ko po yun at ipinagpapaaral ko po. Sa akin pong experience, ilang parokya na po ang akin napuntahan, lahat po ng parokya, may isa po ako napapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko sa kanila, wala kayong utang na loob sa akin, huwag niyo akong babatiin pag birthday ko. Okay lang yon. Kahit di nyo na ako puntahan, basta ang mahalaga, naging maganda ang buhay ninyo. Siyempre, yung mga tao naman ganon, natanaw naman ang utang na loob. Nadalaw, saka nagpapasalamat. So yung pagkakataon po natin na yon, kapag tayo may pera, dahil sobra yung pera natin, o kahit kulang, gamitin natin yon para ma-practice natin yung generosity. Investment po yan. Ano ho? At siyempre po, gamitin natin yung salapi sa pagpapahayag ng pagmamahal. Napakahalaga po nun. Yung salapi ay magiging daan upang maipadama natin ang ating pag-ibig, hindi lang sa mga taong malapit sa atin, kundi sa mga taong higit na nangangailangan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, para wag daw po tayong matukso, yun ang sinasabi niya. Wag tayong matukso sa kasakiman sa salapi, matuto tayong magbahagi. Share with others. Kapag nagpa-practice po tayo ng pagbabahagi sa iba, hindi tayo matutukso na tayo maging sakim sa kayamanan. Hindi po sinasabi ng Panginoon na masama ang pera. Hindi ho. Ang sinasabi niya ay kung tayo'y nagiging gahaman o sakim sa kayamanan, doon nagiging masama ang paggamit ng salapi. It is interesting, ito po, na tinuro din ng Panginoon hindi lang ang pagbabahagi para tayo makalayo sa tukso ng pera. Tinuruan din niya tayong maging mahabagin, maawain. At siyempre ho,
maging simple sa buhay. Pag tayo po ay masyadong luxurious ang buhay, ay matatakpan nito ang ating mata sa mga nangangailangan. Kaya nga pag tayo po ay naging simple, ang hinahangad, ang uri ng pamumuhay, siguro pag may pera ka talaga, paminsan-minsan, binibigyan mo ng kasiyahan ng sarili mo, pero pag simple ang iyong pangarap, hangarin, buhay, alam niyo ho, itong mga taong ganito, hindi kailanman nagiging alipin ng salapi. Di po ba naging viral yung interview kay Ramon Ang, yun pong CEO ng San Miguel. Kung napanood niyo po yun sa YouTube, siya pala, pinalaki niya ang mga anak niya na simple. At siya rin nabubuhay ng simple. Ako, baka ho, sa dami ng pera ni Ramon Ang, pwedeng makapagpatayo ng isang bakod na pera. sa dami ho niyang pera. Pero napakasimple ho ng kanyang buhay sa kanyang pagsasalita. Kaya nga, ang isang simple ay hindi kailanman magiging alipin ng salapi. Ito po, very interesting. Makinig po kayo ha. Alam niyo po ba kung saan galing ang salitang money? Anong salita ang galing ito? Originate ng salitang money. Galing po ito sa salitang Latin na moneo. M-O-N-E-O. Moneo. Ang literal pong ibig sabihin ng moneo ay warning. Kaya nga, pag meron ka palang perang hawak, it is a reminder for us, paalala ng Panginoon na itong perang ito ay gagamitin ko sa mabuti. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tayong lahat at ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalobong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayan ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
ng langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang minamahal, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, sawitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na palagi niyang inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapalit na
susundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang inihintay mula sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, Pintakasin Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap ito mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa na Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo po ay may mga lalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre.
para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Isang panawagan din sa ating mga Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Father Hener de Castro. Ako po ang paro-paroko dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ito po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po ay inyong matutulungan. Sana po ay kami ay inyong tulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ako po yung nananawagan na yun. Ako po ay bisitang pari po dito ng Quezon. At ako po ay inanyayahan ng rektor ng National Shrine, si Father Oscar Andal, na ako po ay dumulog sa inyo na makahingi po ng tulong para maipagawa po namin yung aming sacristy at saka yung social hall. Maliit lang po kasi yung parokya, hindi po kaya ng resources ng aming parokya. Salamat po. Yung pong inyong mga religious articles, makikihawak po, tapos medyo itaas nyo lang po ng konti. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo at kayong rin. lahat ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na po natin ang banal na misa, humayo po kayo, taglayin ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria.
sa anak kong si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit, sa